Uwi ako na maaga ngayon. Pag walang pasyente, hindi ka mababayaran. Yung konsumo niya sa gas. Concert ni Asha. Tapos na yung bagong iPhone. Today is my last day na work. Ayan guys, dito tayo sa smog check. Yung kotse natin pala, 10 years old na siya, yung green na Prius. Nakakatuwa lang kasi milestone na naman sa kotse natin, 10 years, di ba? Sana magtagal pa ng another 10 years. Laki kasi yung TPD kapag wala na tayong binabayaran sa sasakyan. Tapos yung isang kotse, yung dinadrive ni Amy yung puti. Ano na siya, mag 12 years na siya sa January. Sana another 12 years pa ulit. Another 12 years, di ba? Pag may inuhulugan tayo, baka hindi na tayo makapagbakasyon. Sana makapasa. Every ano ba yung Parang every 2 years. In 10 years, so far wala namang major na problema. Actually, puro maintenance lang. Change oil, yung brakes, yung tires. Nagka-problema lang kami yung head gasket yata. Parang naglilik yung coolant. Pero nung ni-research ko, ano pala yun, talagang sakit ng mga Prius na third generation na model. Nabasa ko lang kasi maraming issue ganun. So nagtanong na ako kung magkano yung repair. I think aabutin na 1,700. Pero sabi niya, di ba, parang antayin na lang. Antayin na parang Magkaroon ng symptoms. Oo, kasi parang yung leak niya doon sa head gasket, minor pa lang, yung maliit lang yung leak. Pero gusto ko na rin sanang paayos. Baka kasi maging worse pa yung problema. Ayan, tapos na yung smog check. Inabot lang ng mga, 10 minutes lang, no? Ayun guys, good news. Pumasa yung ating kotse. So, smog check uli siya in the next 2 years. Punta muna kami ng Costco. Ayun, mamimili muna kami. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere we do is where I long to roam. Night or day, I'm taking you all the way. 'Cause my heart screams, let me carry you home. Let me carry you home. Dito kami sa Costco. Hindi sana ako magbablog. Kaya lang, may bumati pala sa amin. Ayun, shoutout kay Kuya Gilbert tsaka kay Ate Cherry. Ayan. Kung natatandaan nyo yung bumili kami ng pagkain doon sa Sisig and Boba, doon sa Tracy. Sila pala yung may-ari noon. Kaya yun, nakakatuwa lang. Coincident. Kaya yun, yung shoutout sa inyo, Kuya Gilbert and Ate Cherry. Nice to meet you. Oh, ayun. October 24, Friday. Uwi ako na maaga ngayon. Bali, lang ako, mga 6 hours. Wala na naman kami pasyente. Very slow hospital ngayon. Unusual nga kasi fall na. Medyo malamig-lamig na. Usually marami na mga pasyente. So yun, ang dami naming mga cancellation. Siguro past 2-3 months. Very slow sa hospital. Sa amin kapag slow, minsan nagkakat ng oras, kaka-cancel ka, o pauwiin ka na maaga. Kaya dito sa US, madalas maririnig nyo yung mga nurse dito. Nagdo-double job, kumukuha sila ng part-time tapos isang full-time para at least may supplement ka. Kung makancel ka sa kabila, meron ka pa ring backup. Actually, nangyari din sa akin noon, nung nasa LA pa ako, kung bakit nga ako lumipat dito. Yung trabaho ko dati, doon na dialysis, sa hospital siya, nag-slow down, wala na masyadong pasyente. Tapos, isa na rin ako doon sa mga hindi naman natanggal. Actually, lilipat ka nila sa ibang area na malalayo. Kasi nga, wala na sila maibigay na pasyente sa'yo. So, nag-decide ako, nagpa-internal transfer ako dito sa Northern California.
Kaya may mga incident na ganun na ayun, mahirap pag walang pasyente, wala kang choice, talagang hindi ka mababayaran. Biruin nyo kung nagtatrabaho kayo ng 3 times a week na 12 hours. Pag na-cancel lang kayo ng isang beses, mararamdaman nyo talaga dun sa paycheck nyo, malaki ibababa ng sweldo nyo. Syempre, pag marami kayong mga bayarin dito, yung renta nyo, sasakyan, mga bills, karamihan ng mga nurses dito, kumukuha sila ng pangalawang trabaho, kahit part-time lang. And yun naman ang kagandahan pag nursing ang profession. Dito very flexible dahil pwede ka maghanap na ibang trabaho, pwede ka mag-double job. Hindi tulad nung pag 9 to 5 office job ka. Pwede ka rin siguro makakuha ng side hustles pero medyo mahirap. Ganun. Hindi tulad nung pag 3/12s ka, meron kang 4 na araw na bakante. Medyo madaling i-work around yung schedule mo. Pero actually nag-volunteer na rin ako ngayon na umuwi din ng maaga kasi si Asha nga pala meron siyang play sa school ngayon yung unang araw, yung Wizard of Oz. Excited lang ako kasi first time ni Asha na magkakaroon siya ng solo performance. Maliit na role lang naman pero meron siyang solo. Pangatlong beses niya na pala kasing sumali sa ganito yung musical play sa school. Yung una yung Rudolph the Red-Nosed Reindeer, tapos Matilda, tapos ngayon yung Wizard of Oz. Pero yung mga nakaraan kasing mga play niya, lang siya parang saling pusa, yung tipong grupo-grupo sila lang nakakanta o sasabay lang siya sasayaw doon sa mga main character. And this time medyo excited ako kasi nga meron siyang solo na role, although maliit lang naman yung role niya pero nakakatuwa lang. Kasi si Asha talagang very mahiyain talaga yon. Kaya na nag-audition siya, tas sinabihan siya na magkakaroon siya ng solo role. Actually, gusto niya mag-quit. Sabi niya ayaw niya nang ituloy kasi nahihiya siya. Nakakala niya kasi parang ensemble lang siya. Yung parang grupo-grupo lang silang sasayaw or kakanta lang ganyan. Kahit nga sa amin dalawa lang ni Amy, hindi nga siya masyadong kumakanta. Nahihiya siya, basta ganun. Ganun yung personality niya talaga. Tapos mamaya, ayun, first time niya magpa-perform. Meron siyang maliit na solo role, tapos syempre maraming audience na nanonood. So basically, gusto lang namin ni Amy na mag-improve yung pagiging mahiyain niya. Ibig sabihin, mabawasan. Ayan. Kaya isa sa mga advice ko sa mga nurses, minsan kapag may opportunity kayo na mag-overtime, minsan mag-pick up kayo ng shift, sunggaban nyo. Kasi hindi nyo alam kung kailan darating yung time na magiging slow yung ospital. At least, nakapag-imbak na kayo ng oras. Kunwari, January to March, busy yung hospital niya, tapos nangangailangan sila. Kung pwede naman kayong pumikap ng oras, pumikap kayo. O kaya pag mayroong overtime, mag-overtime kayo. Kasi let's say, dumating yung oras na biglang nag-slow down, maka-cancel kayo. Diba? Para hindi kayo mag-short sa pambayad nyo ng bills. Kumbaga, save on rainy day, sabi nga nila. Pero syempre, alalahanin nyo yung nyo rin, yung health nyo. Huwag kayo masyadong papakapagod. Okay lang mag-overtime, okay lang kumuha, mag-pick up ng shift, pero make sure na yung tulog nyo, kahit yung tulog nyo na lang, at least mga 7 to 8 hours, kumpletuhin nyo yung tulog nyo. Kararating lang natin sa bahay. Actually, hindi alam ni Amy na uwi ako na maaga ngayon. So yun guys, bago ako pumasok sa loob, may papakita lang ako sa sasakyan. Ito nga pala yung sasakyan na parati kong ginagamit pag pumapasok ako. Yun nga, diba, nagpa-smog test kami kahapon. And awa ng Diyos, pumasa na naman tayo ulit. Ito yung dinrive ko ngayon mula sa trabaho papunta sa bahay. Nagdrive ako ng 40 miles. Tapos kung makikita nyo, nakakatuwa siya. Kasi kahit 10 years old na itong sasakyan na to, kita nyo naman kung yung konsumo niya sa gas, 58.3 miles per gallon. Ayan, trip A, ito yung simula nung nireset ko siya, almost 9,000 miles na siya. Actually, ang average ko dito is 50.2 miles per gallon. Minsan, syempre, may sakay tayo, sakay natin si Mrs. Minsan, nag-grocery kasama gamit natin tong sasakyan na to. So, minsan, mababa MPG. Pero, pag ako lang mag-isa, usually, ganyan yung mga average natin. Minsan, 53, 52, 58. Depende sa traffic, tsaka depende sa weather. Kasi kapag malamig, mas mababa ang MPG kaysa pag summer. Kaya, iyon, tuwan-tuwa ako dito sa kotse na to. Wala akong dahilan para palitan siya. Kahit sabihin mo 10 years old na siya, and I'm looking forward na gamitin pa rin talaga to hanggang sa mabulok siya. Ay papamana ko pa nga to kay Jairus kasi 14 na siya, by age of 16, di ba? Pwede na siyang kumuha ng driver's permit. Sulit na sulit talaga. Ang mura pa ng kuha natin sa sasakyan, matipid pa siya sa gas. Ayun oh.
Nanood kami ng concert ni Asha. Tignan natin kung ano mangyayari kay Asha. As mayor of the Munchkin City in the county of the land of Oz, I welcome you most regally. Got to verify it, please. To see if she morally, ethically, spiritually, physically, positively, absolutely, undeniably, and reliably dead. Applause for the Munchkin Ensemble. Applause for the Lollipop Guild. Please give a big round of applause for Asha Guzman as the coroner. I lean on you when I've lost my way. I keep holding on for a better day. I lean on you when the world's astray. I lift my heart open so you hear my prayer. I left my heart open so you. Meron lang ako isi-share sa inyo kasi nga nag-unboxing ako dito. Alam niyo naman ba lumabas na yung bagong iPhone? Yung kung nagbabala kayo mag-upgrade kasi nakakakuha kami ng magandang deal. Pero guys, ito exclusively lang para doon sa mga gumagamit ng AT&T na linya. Binuksan ko na yun sa akin. Dumating siya bago kami pumunta ng Hawaii. Tapos tong kay Aimee, dumating siya noong kahapon lang. Actually guys, wala kaming balak magpalit ng telepono. Ang ginagamit ko yung iPhone 13 Pro, si Aimee yung 13 Pro Max. Ayan. Sabi namin, siguro abutin pa ng mga 2 years. Kasi okay pa naman yung telepono namin. Hindi naman kami parati nag-upgrade. Sabi namin, baka 2 years pa, pwede pa kami mag-upgrade. Tsaka kasi ang mahal din ng telepono eh. Pero kasing ino-offer yung AT&T. Para doon sa mga nag-ano dyan ng AT&T. Meron kasi silang promo na pwede pang i-trade in yung iPhone Pro tsaka Pro Max. Tapos magkakaroon kayo ng credit na 1,100. As long as yung telepono nyo gumagana pa siya, yung mga buttons okay pa, tapos wala siya mga gas-gas, tatanggapin nila yung luma yung telepono. Pinakamababa na tatanggapin nila yung phone, yung 13 Pro tsaka 13 Pro Max. Yung mga 12 hindi na yata nila tinatanggap. Kaya hindi na namin pinalagpas kasi sayang naman kasi luma na rin yung telepono namin. Tapos ang babayaran lang namin bali yung tax nung magkano yung value nung telepono. Medyo no-brainer lang, parang kunwari pumunta ako sa Toyota, bumili ako ng Toyota Corolla. Then after 4 years, ino-offeran ka nila na, bigyan mo sa amin yung Toyota Corolla mo, papalitan namin ng bago. Magbabayad ka lang ng tax. So parang ganun yung analogy. So it doesn't make sense na palagpasin namin to. Although, okay pa naman yung telepono. Kaya lang, syempre, maganda na rin kasi bago yung telepono mo. Maglalas pa siya ng another 4, 5, or 6 years. So hindi na kami mag-worry next year na pag bumili kami, magbabayad kami ng full price. Pauwi na naman tayo. Pinauwi ako na maaga kasi wala na naman kaming pasyente. Ayun. Grabe. Wala nang kinikita. Ayun.
Morning. Good morning. Sa mga nurses dyan, ano ba dyan sa hospital nyo? Kahit taglamig na, wala ba kayong mga pasyente? Humina rin ba yung mga hospital nyo? Kasi sa amin dito, sobrang slow. Mga ilang buwan na rin, no? Kaya panay ang kanselan. And tsaka nga pala guys, today is my last day na working as a full-time nurse dito sa hospital na to. At nababasan yung oras natin. So, ayun. Paano ko ba ikukwento? Kwento ko na lang sa inyo siguro sa susunod na vlog yung kung ano yung nangyari. Kung interesado kayo malaman. Pero sa ngayon, eto ano muna tayo. Shoutout muna nga pala tayo. Mabilisan lang kasi may mga nagpapa-shoutout. Shoutout kay Miss Belen and Ellen Liboon. Ayan, from Makati City. Balik ka mag-anak siya ni Miss Erlyn tsaka ni Sir Ricky. Ayan, salamat sa inyo. Tiga dito sila sa Mountain House. So yun, shoutout po sa inyo. Salamat po sa panonood. Ayun, nagpapa-shoutout din nga pala yung charge nurse namin, si Katrina at yung hubby niya na si Chris. Ayan, so Katrina and Chris Caton, yun, shoutout sa inyo. Parati daw silang nanonood sa vlog namin. Kaya yun, thank you for watching. So yun guys, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin for today. Sana nagustuhan nyo kami, napulot kayo sa vlog na to. And if you do, please don't forget to hit the like button. Pasensya na kayo dito sa vlog natin ngayon kasi yun, kagagaling lang natin sa bakasyon. So, wala na naman tayo ng idea kung ano yung vlog natin. Maraming salamat sa laging panonood. At yun, kita-kita na lang po tayo sa susunod na vlog. Carry you home.